Hello, hello. Masantos siya kabuasan lamot si kayo namin mga karo. Mga pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Good morning. Okay. Good morning, blessed morning. Ito na po yung hinant ko nung isang araw na mulberry. Bali inihanda ko na po para sa sa pagtatanim. Bibigyan ko lang po kayo ng tip para sa sa halimbawa kay magtatanim ng isang materyales. Ito po isang mulberry, backyard lang po to, hunt. Bali tanim ko po to 6 years ago. Ngayon hinant ko na kasi kailangan pagandahin na. Dito po sa proseso na to, kailangan po nating maging maingat. So paghuhukay po natin, iwasan po natin mabasag yung mga halimbawa ito, mabasagan ng ugat. Okay, gaya po nito, nilagari po lahat, makikita po nyo 45 degrees. Ang purpose kasi nito, ayan, palibot po lahat. Ang purpose kasi nito para may tago po natin yung cut sa ilalim. Saka mapapansin po ninyo, mayroon po siyang cut dito. Ito po ay tinatawag naming pag tutubuan ng ugat, tiger claw. Ito po ay ginamit ko po itong likop. Ayan. Ayan po, makikita po nyo pinaglagarihan lahat. Ayan. Ayan, nilagari ko po lahat palibot. Okay. Ang pagbabasihan po natin dito, yung kung paano siya ikakat, yung gaano ba kahaba yung ugat, yung base, kung gaano siya kalapad, gagaya nito. Halimbawa ganyan, ganyan kahaba, makita nyo itong tinelas. Okay, ganun din kahaba dito sa may dulo ng ugat, para proportion po dun sa base nya. Ito po isang formal upright na ito po isang magandang materials kasi nagbigay siya ng 3 trunks. Sa akin maganda po to kasi mahilig din ako sa sa upright tawag dito. Ngayon kapag naghuhukay po tayo, huwag po nating kakalimutan na itira yung mga halimbawa itong mga maliliit na ugat. Saka mag-iwan po tayo ng itong lupa nya kung saan nating hinukay, kasi ito nagko-cause ng nag-i-enhance. May enzyme po yan para siya ay mabilis na mabuhay. May enzyme yan na para patubuhin kaagad yung ugat niya. Saka yung ilalim niya dapat flattened. Kaya ngayon nakatayo po siya. Mas maganda po pag ganyan yung materialis natin, lalo kung itong formal upright. Kikita nyo lahat ng kahit sa top. Ayan, kinat po natin. Tapos tinanggal po natin yung isa doon na maliit. Ayan. Kasi nakakaharang siya para kitang-kita yung kasiksihan yung in between trunks, 3 trunks. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung base niya para ayan, lahat po yan binawasan ng ayan. Okay. Okay po, itong iba kagaya nito. Halimbawa, magtatanim kayo ng cuttings. Gaya nito. Ayan. Okay, kaya nilalagyan natin ng yan kasi diyan lalabas yung ugat niya. Ito po ay cuttings na patutubuhin din natin, propagate natin. Ayan. Dito po ginawa din po natin dito sa isa. Ganun din po, kitang-kita niya yung mga kadaugat niya. Meron pong inilagay na cut kasi dyan tutubo yung pinakaugat niya. Ito naman ay konti lang yung root hairs. Saka wala ng lupa. Meron din konti lang. Ito, mas maraming root hairs. Okay. Ito na rin ang gagawin po natin dito sa isa. Same process po yan. Okay. Magano po ako ng part 4 hanggang sa may tanim. Part 5 siguro. Para siguradong makuha po ninyo kung paano po yung tamang pagtatanim ng isang material na bonsai.
Ito po ay ano, according to my experience, sa 30 years na experience, ito po ibinabahagi ko po sa inyo. Okay, maraming salamat po for continue viewing. Salamat po sa panonood. Okay, a blessed morning. Okay, thank you po. Bye bye.